Doon pa din. Malapit lang doon sa dati. Mas malapit yung ngayon. Oo. Sige. Salamat. Oo, sana all. Singit kasi ng singit, tinamaan tuloy. Maan yung paa niya. As usual traffic. Welcome back mga buddy. Dito na naman tayo sa another day, another vlog. Kahit gabi na, bablog kahit gabi. Mikiri lang naman. Kamusta na kayo mga buddy? Tagal-tagal tayo hindi nakapag-upload dahil nga umuulan. Tapos umuulan, di tayo makapag-food panda eh. And also nag-apply din ako ng BPO. After 5 months, nakapag-apply din. Mamaya pag-uusapan natin mga buddy. Stay tuned lang kayo kasi traffic. Ang hirap mag-tawag dito. Mag-manage. Hirap mag-micromanage. Salamat! Okay, medyo maluwag na. So yun nga pag-usapan naman natin kung bakit naganap ako ng trabaho despite na sinasabi ko na to dream job kong maging isang food panda rider, no? Simple lang naman kung ba't nagustuhan ko mag-isang food panda rider. Nakakapag-travel ka and nakaka-lessen kasi siya sa stress when it comes sa ganun. Ayun, so back to the point, bakit umalis ako sa food panda despite having na dream job na gusto ko. Kasi yun nga, when it comes to salary, hindi ako well compensated kasi syempre nagbablog din ako. Pero yun naman talagang gusto ko eh, for me to be able to start a vlog. Nakukuha ka naman siya, nakapag-vlog ako sa kahit nasa trabaho. However, ayun na nga, ito na nga yung mga negative sides dun sa pagiging rider, no. Hindi yung immune system ko hindi kasing lakas ng mga ibang food panda rider, grab rider na kung saan kahit umuulan, laban lang ng laban. I did try it before. However, yung outcome is not that good kasi nga magkakasakit ka. Siyempre, kami per biyahe kami binabayaran, hindi kami binabayaran per time. So no pay, no work. Iniisip ko na nagda-drive pa rin ako, meron pa rin mga risk. Ang dami ko na nakikita na nagkaroon ng aksidente dahil lamang sa pagod. Kasi nga, yung ibang rider gusto nila makuha nila. Siguro, sabihin natin 1.5 per day. Inahabol nila yun. So for them to have it, syempre binibilisan nila yung pagpapatakbo nila. Paminsan nagiging illogical na nga since sobrang tagal ng hours ng nire-render nila sa trabaho. So yun, bakit naman tayo babalik sa call center despite na umalis na nga tayo dito? So yun din, main point ko doon is medyo compensated naman yung sahod kahit papaano. And gusto ko magkaroon ng bagong motor to be honest. Yung Express legal ba? And surprising ko na lang kayo kung yung motor na yun, kung makukuha ba natin o hindi. Also reason na binigyan ko ng pansin ulit yung trabaho is gusto ko lang talaga na makaipon na I like to do something and makagala and mabigyan kayo ng magagandang content na nagta-travel tayo. Itutur ko kayo. Ako nang bahala sa inyo mga bahad. Kahit di na kayo umalis, ako na magtutur sa inyo. For that to happen, syempre kailangan natin magtrabaho. Work your ass off. Then, so for now, end ko muna yung vlog. Keep safe everyone. Peace!